Ito ang Barangay Buga-Buga sa Villaba, Leyte. Tahanan ng Peace Memorial Shrine nagpapaalaala sa Battle of Leyte noong kasagsagan ng World War II. Ang mabundok at mapunong lugar at isama mo na ang mga kuwebang nakapalibot dito ang siyang naging pangunahing dahilan kung bakit ang lugar na ito ang naging last stand ng Imperial Japanese Army sa pamumuno ni General Sozoka Suzuki laban sa magkasamang hukbo ng Pilipino at Amerikano. Dinarayo ang shrine lalong-lalo na ng mga Hapon para i-commemorate ang mga yumao nilang kamag-anak sa giyera. Pero alam nyo ba na bukod sa shrine ay meron pang isang natatagong yaman ang Barangay Buga-Buga. Bagamat hindi pa ganun kasikat sa ngayon ay marami na ang dumadayo. Ito ang Buga-Buga Hill na pinupuri dahil sa astig na forma ng limestone sa tuktok ng bundok. At ito ang pupuntahan natin for today's video. Lubog ng sapatos ko, guys. Napaganda ng view dito. Pasok kami, guys. Titingin kami kung anong makikita namin dun. Grabe! Yes! Ganda! Sa mga nature lovers, I would suggest na panoorin nyo itong buong video because at the end of my video, I will give my personal rating on hiking the Buga-Buga Hill. Dalawang criteria ang nagamitin ko sa pag-rate. Una ay ang natural beauty, pangalawa naman ay ang difficulty. Ito ay upang mabigyan ng assessment, lalong-lalo na ang mga beginners kung ano ang may expect at kung gaano ba kahirap ang pagpunta sa tuktok ng Buga-Buga Hill. So ano pang hinihintay mo? Tara na! This is The Wanderer and welcome to my vlog. Bumiyahe kami ng mga nasa isang oras mula sa lungsod ng Kananga patungo sa lungsod ng Villaba. Pagdating dun ay huminto kami sa Barangay Suba sa may crossing patungong Tabango, Leyte. Kakarating lang namin sa Villaba, Leyte. Ngayon maghahanap kami ng habal-habal para makapunta sa Buga-Buga Hill. Dito sila, guys. Kois, na habal-habal pa dong Buga-Buga? Oh. Sila sila. Kaya naman patyo dong. Lekuan? Kami tawa na natulog. Kami kasi ng patyo. 300 ang kami na doha? Oo, pwede na. Ah, sige. Ba't problema? 100 lang to. Sa biyahe pa lang ay tanaw na ang ganda ng tuktok ng Buga-Buga. Matapos ang halos 15 minutong ride ay narating din namin ang mismong barangay. Hello, ma'am. Morning, sir. Asa na bit parehistro pa kung musakag Buga-Buga? Dire. Asa man mo? Buntag or Kumuad to gibig buntod. kinanglan mo ka ng concert kauban? Okay, wa may katuod asa ang kuan. Dili pwede mo ato walay guide. O di kay Kinala na dyan may guide sir, kay mo dyan ay bawa niya pa dito. What? Bawa mo sa mga idaldan pa. Okay ka din sir pakat. Ano ba sa Pila man ka minuto, pila ka oras pa sakang adto magbaktas. mga midyat. Media. Dool ra di ay. Depende na sa iyong pagbikang sir kay. Mas pas yung bikang. Doorang mo unta na siya. Masangit mo kay mag-vlog ko. Oo. Hapit-hapit pa mo dito sa mga langob-langob. Sus, kanindot ana oy. Sa mga aakyat sa Buga-Buga Hill, meron sila ditong no guide no climb policy. Ibig sabihin nito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat ng walang kasamang tour guide. Kailangan nyo muna magparehistro sa barangay hall para mabigyan kayo ng tour guide bago kayo payagang makaakyat. Ilang saglit pa ay dumating na ang aming magiging tour guide. Mga residente lang sila dito sa Barangay Buga-Buga. Sila yung nagsisilbing tour guide sa mga aakyat gusto mag-trail patungo sa Buga-Buga Hill. So sila yung mga tanod, guys. Sila yung naatasan na maging tour guide. Eksaktong pasado alas 11 ng umaga nang sinimulan namin ang aming hike.
umpisa kami ay paakyat yung daanan. Tapos nung napunta kami sa patag na lugar, dun sa open field, ang maririnig mo lang ay ang huni ng mga ibon, halusos ng mga dahon, at ang pagaspas ng hangin, guys. Sa loob ng halos 12 minutong paglalakad ay narating namin ang paanan ng bundok. At mula rito ay magiging mas masukal at mas matarik pa ang aming dadaanan. At papunta pa lang tayo sa exciting part. So, medyo mahaba-habang paakyat na naman. Napapalibutan kami ng mataas na punong kahoy. At sa daanan namin, mga halaman, ferns. May mga bato-bato din, guys. At least may makakapitan yung paa mo. Hindi lang puro lupa, hindi lang puro putik. Okay, what's up, Hawaii? Mga nasa 10 minuto na puro paakyat yung tinahak namin, guys. Diyan banda. At ngayon nasa taas na kami. Pahinga muna kami para mahabol yung hininga namin. Kira mo, guys? Okay na? Kira doy. Okay. Dito naman makapal na yung kakahoyan. May mga baging na makikita mo mula sa mga sanga. Sa mga parting ganito, guys, doble ingat ka kasi baka may ahas na nakapilipit sa mga baging o sa mga sanga. Yeah, watch out lang. Masasabi ko talaga na nasa gitna na kami ng isang rainforest. Kapal na ng mga puno at sari-saring halaman. So ito na yung tinatawag na rainforest, guys. May ibon. Sa patuloy naming paglalakad ay natagpuan namin ang lugar kung saan may mga kuweba na allegedly dito daw tinago ng mga sinaunang Hapon ang kanilang mga ginto bago magwakas ang digmaan. Ito, guys, may kuweba dito. Tinuro sa akin ng mga tour guide. Tara, silipin natin kung anong makikita natin dun. Wala ihas dire, guys. Medyo malalim. Ayaw kay lisod oy. Ang mga sag? Mahal ng saga. O, hindi kami papasok, guys, kasi napakatarik, oh. Napakahirap ng bababa. Saka may mga backpack pa kami. Hindi din yan yung pinunta namin dito, kaya papatuloy na kami sa aming trail. Hindi namin masuod ko sa'yo kay lisod man. Pag may bag. Oh, may isa pa dito, oh. Sa panglagusan. Konektado ni sila nga to. Lain ko na siya. So iba din pala to. Hindi sila connected nung isa dun. Yung kuweba pala na yon ay kinukuhanan nila ng pugad ng Balinsasayaw. Alam niyo naman yung Balinsasayaw, di ba? Yung nagpupugad sa mga bato-bato. Mahal yung pugad nun, guys, kasi yung laway na ginagamit ng Balinsasayaw sa paggawa ng pugad niya, ginagawa yung sabaw. Kaya mahal yun, guys. Doon kumukuha yung mga bata o mga taga rito ng mga pugad ng Balinsasayaw, tsaka binibenta nila. Ayun. May isa pa. Isang kuweba pa, guys. So, ang kuweba na to ay malaki yung lagusan niya.
Yeah, papasok kami guys. Titingin kami kung anong makikita namin dun. Meron pang mas malalim na parte ang kuweba, pero dahil wala kaming dalang headlamp ay hindi na kami nag-abalang pumasok pa. Visible din ang mga stalactites pero karamihan sa mga ito ay nasira o ninakaw na. Dito guys, sa may unahan lang dun, aakyat ka lang ng konti. Meron pang isang kuweba dito guys. Yan. Laom pa ni dito guys. Ilaom. Ganap lang. Kamabaw na po. Gihag. Nakuhaan mo yun eh. Ang kup-kup na gihapon rin ay. Sadly, ang mga kuweba dito na meron sanang malaking potensyal para maging travel destination ay sira na dahil lang din sa kagagawan ng mga tao. Sa may bandang unahan naman mula sa kinaroroonan ng mga kuweba ay aking nakita ang isang kamanghamanghang view na para bang dinala ako sa isang fantasy or adventure movie. Guys, tingnan nyo tong view na to guys oh. Para kang nasa Jurassic Park. Papakita ko sa inyo sa drone ko. Tingnan nyo. Wow! Ang lakas maka sci-fi movie ng lugar na to. Isang daanan na tinutubuan ng makakapal na mga halaman at sa magkabilang gilid ay mga matataas na rock formations na napapalamutian naman ng mga halaman at damo na tumutubo dito. At sa taas naman ay tumatawid sa magkabilang bato ang mga sanga ng punong kahoy na nagbibigay lilim sa lugar na para bang ikaw ay nasa palabas na journey to the center of the earth. Out of curiosity ay bumaba kami para mas ma-appreciate ng malapitan ang ganda ng lugar. Mapapatingala ka talaga sa astig na rock formation na nakapalibot sa iyo. At sa pagyuko mo naman ay ang tanging mahagilap ng iyong mga mata ay ang ganda na makakapal na damo at mga halaman. Walang kaduda-duda, ang parte na ito ng Buga-Buga Trail ay isa sa hahanap-hanapin mong lugar kung ang trip mo ay totoong ibang klaseng adventure. Pagkatapos ng mala sci-fi na experience ay ginawa na namin ang aming final ascent patungo sa summit. Habang papalapit sa tuktok ay palakas ng palakas ang ihip ng hangin. Mukhang magiging napaka-refreshing ng aming summit experience. And I was right, di mapagsilan ang aking tuwang nararamdaman dahil nang maabot ang tuktok ay isang napagandang view ang tumambad sa akin. Grabe! Oh! Yes! Ganda! Mamamangha ka talaga sa ganda ng kalikasan na makikita mo mula sa tuktok ng bundok. At sa mga tiyempong ganito ay doon mo talaga marirealize kung gaano kaganda ang ating mundo. Meron pang mas mataas na bahagi ang summit at inakyat ko ito gamit ang mga nakakabit na mga tali. Hindi 100% safe ang tali dahil nakakabit lang ito sa magkabilang dulo at hindi ito secured sa gitna. Kaya doble ingat talaga ako sa pag-akyat. Mas pinili naman nila kuya na manatili sa baba dahil ika nga nakakalula ang taas at lalo't malakas pa ang hangin. Pero ang mga bagay na kinatatakutan nila, siya namang kinagigiliwan ko. Pagdating sa taas ay manghang-mangha ako sa napaganda at napakalawak na 360 degrees view. Ramdam ko nga na parang nasa tuktok ako ng mundo dahil sa ganitong view na sinabayan pa ng presko at malakas na simoy ng hangin. Mula sa taas ay tanaw na tanaw ang barangay Buga-Buga kasama na ang buong parte ng Villaба at mga karatig na munisipalidad gaya ng Matagob, Palumpon, tsaka Isabel. Nag-alatuldok din mula sa taas ng Buga-Buga ang famous na Kalanggaman Island. Grabe, tanggal lahat ng pagod na aking naramdaman kanina mula sa hike at parang bulang naglaho ang lahat ng aking mga problema at napalitan na lamang ng kapayapaan habang minamasdan ang ganda ng kalikasan.
Kakagaling lang namin mula sa taas. Hindi ako makapagsalita ng maayos doon kasi dahil ang lakas ng hangin. Wala akong ibang masabi guys kundi wow, kasi napakaganda talaga ng view. Mula doon sa taas ay tanaw na tanaw mo ang mga municipalities sa parte na ito ng Leyte, yung Isabel, Villaba, Palumpon, Merida at higit sa lahat ay nasa tuktok ka ng bundok. Napaka-relaxing sa pakiramdam, napaka-peaceful at dumagdag pa ang lakas at lamig ng hangin sa freshness na mararamdaman mo pag nasa taas ka doon sa tuktok guys. Sa mga nagbabalak pumunta na gusto ng mga matataas na parte para ma-enjoy yung view sa baba, isa itong Buga Buga Hill sa dapat niyong puntahan. Hindi kayo magsisisi guys, promise. Alright guys, salamat sa mga sumuporta at nanood. Nakarating ka na sa parte nito ng aking vlog. Ibig sabihin lang nun ay na-enjoy mo talaga ang buong video. Kaya, kudos sa'yo. Ang parte na ito ng video ay mahalaga lalong-lalo na sa mga beginners na gustong mag-hike sa Buga Buga Hill. Dahil ang parte na ito ay i-rate ko na ang aking trail experience sa pag-akyat sa Buga Buga Hill. At gaya nga na nabanggit ko noong umpisa ng video, I will use 2 criteria para magkaroon ng overall rating ang pag-akyat ko sa Buga Buga Hill. Kaya kung nagbabalak kang umakyat sa Buga Buga, ay panoorin mo tong buong rating para mas magkaroon ka ng dagdag kaalaman bago mo simulan ang pag-akyat sa Buga Buga Hill. Alright, tara! Huwag na tayong patumpik-tumpik guys. Let's start the hike rating. Para sa natural beauty, ay isa-subdivide ko pa siya into 2 subcategories para mas ma-explain ko ng maayos ang punto ko sa bawat rating. Ang dalawang subcategories ay ang beauty of the trail at beauty of the summit. Speaking about beauty of the trail, yes, na-enjoy ko ang buong trail. Primarily, yung part na parang nasa sci-fi movie ka, na parang nasa Jurassic Park, di ba? In my opinion, yun ang isa sa pangunahing highlight sa pag-hike sa Buga Buga Trail. At pangalawa ay ang rainforest experience sa trail patungong Buga Buga. Napapalibutan ka ng matataas na punong kahoy, mga halaman, which is iba siya sa ibang mga bundok na naakyat ko. Yung ibang mga bundok kasi open yung trail niya at mga talahiban lang. Pero ang sa Buga Buga Trail ay dadaan ka talaga at napasok ka isang masukal at mayabong na rainforest. At of course, worth to mention din ang mga kuweba at ang mga astig na rock formation na dadaanan nyo sa trail. And that gives my overall rating for the beauty of the trail 8 out of 10. Pagdating naman sa beauty of the summit, no questions at all, 10 out of 10. Of course, alam nyo lang dahilan, di ba? Dahil napakaganda ng view at halos unobstructed ang 360 degrees view mo pagdating mo sa taas. So summing up ang rating ko sa dalawang subcriteria, 10 plus 8 equals 18 divided by 2. Ang overall rating ko sa natural beauty would be 9 out of 10. Ngayon naman ay pag-usapan natin at i-rate natin ang difficulty sa pag-akyat sa Buga Buga Trail, with 0 being the most difficult at 10 being the easiest. In terms of difficulty, I would rate the Buga Buga Trail as 6 out of 10. Bakit? Yes, para sa akin ay beginner-friendly ang trail patungong Buga Buga Hill, provided dapat physically and mentally ready ka sa mga ganong klaseng activity kung gusto mong akyatin ang Buga Buga Trail without prior experience. At another thing, di ganon ka-safe ang trail patungong sa Buga Buga Hill, lalo na pag maulan ng panahon. May mga parte na malambot na lupa ang dadaanan, lalo na sa mga parteng paakyat. Pag umulan ay magiging maputik ang parte na yon na maaaring maging dahilan ng pagkadulas. At ang panghuling comment ko ay about sa tali dun sa summit. Yung tali kasi na yon ay fix lang siya sa magkabilang dulo, subalit sa gitna ay loose siya. Pag hinawakan mo ay maaalog-alog talaga kasi hindi siya nakakabit sa bato o sa kahit na anumang parte dun. Kaya pag aakyat ka, dapat mo talagang steady yung katawan mo para maiwasang maalog-alog ka sa magkabilang side, dahil sa magkabilang side mo ay bangin yan. Kaya ingat-ingat lang, lalo na pag malakas ang hangin. And now for the overall rating. So sa natural beauty, we got a score of 9 out of 10. At sa difficulty naman ay we got a score of 6 out of 10, making the total score of Buga Buga Trail as 7.5 out of 10, which is not bad, di ba? But like I said, marami pang dapat improvement na gawin ng LGU ng Villaba para maging mas safe na travel destination ang Buga Buga. Yung mga bagay na binanggit ko ay hindi para i-discourage kayo na mag-hike patungo sa Buga Buga. Well, in fact, I am encouraging any one of you who likes to go to Buga Buga to go and hike the Buga Buga as soon as possible. Ang advice ko lang ay maging mag-ingat kayo, maging vigilant, huwag puro video, huwag puro kuha ng picture, tumingin sa daan, exercise, extra safety, and vigilance.
magsuot at magdala ng proper gear at proper equipment at much better at hindi nga lang much better kundi ay highly recommended na mag-hike kayo doon ng hindi maulan na panahon para mas maging safe ang pagpunta nyo sa Buga-Buga Hill. Yun guys, sa wakas natapos natin tong vlog na to at I hope na nag-enjoy kayo at kahit paano ay may natutunan kayo about hiking and outdoor activity, especially in hiking Buga-Buga Hill. To my followers, thank you sa palaging pagsuporta, palaging pag-cherish ng mga content ko at sa mga bagong viewers, please like, share, and don't forget to subscribe to my channel. Kung meron kayong mga tanong at may mga thoughts na pwede nyong i-share, just comment it down below para mabasa ko at mabasa pa ng iba nating mga taga-subaybay. Once again, thank you so much guys for watching. See you next time. See you on my next video. Ingat!